Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po muli ang lingkod, Sel TV official muli nagbabalik at magbigay tayo ng konting reaction about dito sa ating baby Beyonce, no? Na kung saan ay nagkaroon ng lagnat yata, no? At pinadalhan ng ulam na kung saan ito ngayon yung nasisilip ng reaktor. At ito nga ay napanood natin dito kay Bupil kung saan ay nireaksyonan niya, no? Na ang title niya ay Abuso na, Vlog pa more, tiba-tiba ang dollar, niyo mahiya tayo, sabi niya. Tira-tirang sabaw ni Dr. Love ang pinakain kay Beyonce. Yan lang ba ang kaya nyo, Dr. Love? Ayan, bakit naman nga naman kasi Dr. Love kung saan ay ibinablog nyo pa yung mga ganito na alam naman ninyo na ito ay maaaring pagsimulan ng pagre-reaksyon o pangbaba sa inyo. Ano? Hindi man tayo basher dito ni Dr. Love pero para sa akin hindi rin po maganda na ito nga yung pinakita pa, blinag pa na sabaw na tira-tira at ininit. Tira-tira daw ni Dr. Love, ininit at para ibigay doon kay Beyonce para ipahigop. Diyos ko po Rude. Bakit naman yung tira-tira? Eh kahit noodles naman lamang yung sanang bagong luto, bakit naman yung tira-tira babaya? Yung mga tira-tira niya, may mga laway-laway pa yan. Tapos gumamit kayo ng kutsara, isinubo, ginamit, tapos ni-recycle nyo. Tama naman po itong si Bupil, ano? Pakinggan natin. Wala na. So dito guys, makikita ninyo, alam niyo sa totoo lang, sana naman po. Ano po, ayan, nakain si Beyonce kahit masama ang katawan. Bigyan naman po natin ng privacy. Ako wala akong pakialam kahit hindi ako reactor ni Kalinga Prab. Pag mali, pupurahin ko. Hindi ako nag-reaction kay Kalinga Prab sa video niya. Pero dito ako, kay Mrs. Love. Pag inom ng gamot, masama pang iwing niya, may walang ayos, hindi magandang kondisyon, tinututukan pa ninyo ng camera. Nasalip yung bata, kung may nararamdaman, bigyan ninyo ng konting privacy. Wala siya sa mood, hindi maganda kanya pakiramdam. Tapos tututukan niyo ng camera. Ang dala-dala mo lang naman ay sabang na tira-tira ni Dr. Love, Mrs. Love, ha? Ayun. So, dito mga guys, narinig naman natin, Maring Bupil, wag mo ko i-strike ha. Pinakinggan po natin itong reaction ni Bupil, no? Agree po ako dito, no? Agree ako dito. Pasensya na kayo sa akin, jacket kasi lalabas ako. Nasilip ko lang to kaya mag-reaction muna tayo ng ano. Agree po ako dito, no? Wag masamain kung kayo ay nasisita ng ganito. Unang-una nga naman, masama yung pakiramdam. Bakit tinututukan nyo pa ng camera in town? Ang ating BBBNC, pwede nyo namang i-vlog pag maayos yung pakiramdam. Bigyan nyo nga naman ng privacy. Ako, segundala ko dito kay Bupil sa kanyang sinasabi. Dahil, may punto po naman, kayo daw, may sakit kayo. Ha? Tapos tutukan pa kayo ng kamera. Anong pakiramdam ninyo? Wala na ba talagang privacy? Hanggang ba sa kahit pagtain itong bata, kailangan i-vlog? Kailangan hanggang ba dun sa pagsubo? Kailangan bang i-vlog? Kailangan bang pagkakitaan? No? So, hindi ako basher. Pumupuna lang tayo. May punto po dito si Bupel na pag may mga ganitong sitwasyon na medyo hindi naman maganda na ang pakiramdam ng tao, ay medyo kailangan po ng privacy. Hindi ko mo kay Angel siya ng Kalingap o beneficiary siya ng Kalingap at kayo ang nakadiscover sa kanya, ay lahat na lang naman ng ano ay pwede ninyong gawin. Na lahat ng kasingit-singitan ay gusto nyong i-vlog. Kagaya nitong sabaw na ito dito, parang hindi naman sa pag-ano ha, parang nandiri ako dun sa sabaw. Sabi nga ay tira ni Dr. Lab. Baka naman ito mamaya may sinandok, tinikman yung kutsara, napasandok na doon sa tira. Tapos kung kailan pa yung sabaw na yon, tapos ini-recycle, ininit, ipapahigop mo doon sa may sakit. Ano, yun nga ang sabi ni Bupil dito, na hindi niya man lang tinakpan yung lalagyan, tapos ay kayo naglakad, kahit pa yan dyan, iaabot mo lang sa kabilang bahay, takpan nyo naman yung lalagyan ng ulam. Hindi yung dala-dala mo si camera, binibidyohan mo yung sabaw, ito yung sabaw, naglalakad ka, ay Diyos ko po, habang naglalakad ka dyan, nagsasalita, kaya baka mamaya mga laway mo, tumalasik na doon sa sabaw, Diyos ko po naman. Tapos ipapahigop mo doon sa may sakit. Diba ga? Mariosip kayo, oy. Hindi ito sa pangbabasa, ito ay pagpuna lamang at hindi po tama. Dahil sa pagkain, ako pangit lang ako ha. Pero pagdating po sa pagkain, masilan po tayo dyan. Ano? Kailangan yung ating, halimbawa nga, yan ay bowl natin, kailangan meron tayong another spoon o kutsara na ipangsasandok natin doon sa sabaw at ayun, ibukod yung isusubo natin, ano? Kaso sa atin sa Pilipinas, rambol eh. Pag sandok ng sabaw, diretso sa bunganga, isasandok uli, ibababad pa doon yung sandok, ano? Yung kutsara, no? So, ano pa kaya naman itong malamig ng tira-tirang ito? At sabi ngay matanalaan ng isda yung natira doon sa sabaw na iyon at iyon ang ipapahigop. Bakit wala bang niluto yung nanay ni Beyonce dyan? Pangpahigop naman lang ng sabaw. Kahit malunggay naman lang dyan na nilaga, no? Basta iyon ay kumukulupat galing sa inyong, hindi yung ilalakad mo pa, galing doon sa malayo, maglalakad ka pa. Tapos wala man lang takip. Walang takip, no? Tuloy. Tingnan nyo. Oh. Ang atin lang, bigyan naman ninyo ng privacy. Umiinom na gamot hindi ka makakain si Beyonce dito. Medyo malamya, matamlay ang katawan. Pero, bakit ba't tutukat pa ng camera? Pagka ganito masama, pakiramdam. Tama naman, tama po, agree po ako dyan. Hindi po ako basher ni Dr. Lab o kung sa kanino pa man, pero tama po yung binibigkas dito ni Bupil na pagdating naman po doon sa mga
ganyan, ay wag naman tutukan masyado ng camera. Pwede naman pag i-vlog nila pag ano, yung maayos na yung pakiramdam, yung mga ganon. Kasi nakakairita naman talaga. Yung may sakit ka na dyan, itututukan ka pa ng camera. Diyos ko, puro di. Privacy naman po ang kailangan ng bata, no? Baka naman na hanggang sa gusto nyo, hanggang sa CR, sundan nyo na at para i-vlog. Wag naman ganon. At saka doon sa pagkain po, maging malinis naman po tayo sa pagkain. Hindi ko naman sinabing madumi, ano, pero yung mga posibilidad ba, na habang naglalakad ka dyan, nagsasalita ka, may bitbit kang camera, yung ulam mo ay walang takip, ay kung iyan ay dinapuan ng langaw o hindi man langaw, mamaya yung mga laway natin dyan, tumatalsik habang tayo nagsasalita, napupunta doon sa pagkain, tapos ipapahigop mo naman doon sa may sakit. Hindi po maganda pagdating sa pagkain, ay nakatiwangwang tayo, ano, kung tayo magdadala ng pagkain, yung may ano naman, pwede naman yung ibilihan kahit 1/4 dyan na manok, no? O kaya't baboy dyan na inyong isigang at dalhin nyo ng sariwa doon at inyong ipaulam. Bakit ba naman nga naman yung tira-tira ang inyong ipapaulam? Pastilan, ginoo ko. May maiblog lang. Wag naman tayong ganon. Kahit naman gusto natin kumita, medyo konting disiplina naman po, no? Dr. Lab, hindi ko naman kayo inaano, pero konting kasi nga, yan, kailangan pa yung i-vlog. Na i-vlog nyo, ayan, makikita ng reaktor, makikita ng mga basher, ibabas na naman kayo, sasabihin kayo mga mukhang pera, kita lang ang inyong habol, kahit may sakit yung tao, pinagkakakitaan ninyo, hindi nyo maiaalis sa mga tao ang mag-isip ng ganon. Kasi nga, tingnan nyo naman yung sitwasyon, may sakit na, tapos ibablog nyo pa, tapos yung tira-tirang pagkain, yun pang ibibigay ninyo, abay, kinawawa nyo naman. Tama naman yung sinasabi ni Bupil, nasa ng kita niyan, ang laki ng kinikita nyo sa YouTube, bakit naman yung sabaw pa? O sabihin na natin malinis yung sabaw dahil tira nyo, pero dapat, nilagyan man lang ng takip, hindi na ipinakita doon sa vlog, kayo rin yung gumagawa ng ikababahas ninyo, ano po? So, ayun, sana sa susunod, wag naman ganon. Sana maging maayos naman yung pagdadala ng pagkain, ano. So, dito ay may punto po dito si Bupil. Wag pong sumama ang loob ninyo kung kayo ay nare-reaksyonan dahil totoo lamang naman. Kahit ako, pag nung nakita ko, ay para naman akong doon. Nung talaga pinakita pa yung plato na may sabaw na may mataya-taya ng isda. Mariusip naman kayo. Wag nang pag mga ganyan pong klase, nasasabihin nyo tira-tira, wag nyo nang i-vlog. Huwag nyo nang sabihin, ito ay tira-tira, dadalhin ko doon kay Beyonce. Kasi unang-unang papasok po tayo, tira-tira nyo yan, mamaya may mga laway nyo na yan. Dadalhin nyo pa doon sa tao, tapos ipapahigop nyo doon, tapos ilalakad nyo dyan sa daan, na wala man lang kataklob-taklob yung inyong plato. Anak ng duling. Tapos ngayon, ibabas kayo. Ibabas kayo ngayon ng mga basher. Kaninong kasalanan? Sa inyo. Bakit yung mga ganun? Dapat hindi nyo na ibinablog or i-videohan nyo man, dapat hindi na dapat ito dadalhin kong ulam kay Beyonce kasi may sakit yung bata at para lumakas. Ang problema, sinamahan nyo pa ng ito ay tira-tira ni Dr. Lab. Diyos ko, maraming mandidiri dyan. Mamaya sinandok-sandok nyo na. Kung hindi man sinandok, natalsikan na ng mga laway-laway dyan. O hindi natin alam, di ba? Minsan nagsasalita tayo, nagtatalsikan yung laway natin. O di ba? O tapos ipapahigop nyo doon sa may sakit. Sorry, Dr. Lab, ha? Pero hindi maganda talaga yung ginawa nyo na yan. No? Tapos, ayan pa. Babatikusin na naman talaga kayo nitong mga reaktor, no? Kahit ako, nagulat ako, tira-tira. Huwag naman ganun. Kahit mga dilis man lang dyan, basta yung hindi naman yung tira-tira o kung yung bagang pagkakain ninyo, pagkaluto ninyo, ay nagbukod na kayo sa isang lalagyan. Magbukod na kayo doon sa isang lalagyan para iyon ang bitbitin ninyo doon sa inyong kapitbahay na makatikim ng sabaw. Hindi yung pagkatapos niyong kumain, kung ano yung natira dyan sa plato na yan, iinitin nyo at siya nyo ibibigay sa kapitbahay. Mali naman yun. Ba, kayo kaya ang bigyan ko ng tira-tira ko, kakain ka? Di ba iisipin mo rin, mamaya dinuraan mo na yan, mamaya may mga laway mo na yan. So mamaya hindi naghugas ang kamay. Mariusip naman kayo. Wag ganun. Pati ako, parang ayoko na, parang na-imagine ko yung sabaw, tapos ininit lang galing sa plato ni Dr. Lab. Ano ba yan? Ay kung hinamuha mo na yan ni Dr. Lab, kinamay pa. Ay, naku po, Ruday, ay siya, talagang kay bababatikos nga. Kung pakinggan muli natin. At ano nakarapatan mo, Mrs. Lab? Bakit ba? Ang asawa mo kinikilala ng scouter, pero totoong naka-scouter si Patrick, Bakit ba? Asawa mo kinikilala ng scouter, wala ka na rin tigil sa kaka-vlog. Pag hindi ka-vlog ang asawa mo, ikaw ang bablog. Bigyan nyo na privacy kapag masama ang katawan ng bata, huwag ninyo tutukan ang camera. Ang inamagamot sa Beyonce masama, ang pakiramdam. Tutok yung camera, saan yung privacy dito? Ha? Pagka ganito, dalahan ninyo sa bako kanya, abot nyo. Pero yung inabot ka pa ng ilang oras dito. Ang 30 minutes na kabablog dito. Ha? Yung ano man yan, yung ulo ng isda na nilamin yung resin kahapon. Ulo ng isda, pero walang sa magbuto-buto tinig yung resin pa pagkagalit ka ba? Yung sa resin ng isda. Kasi nakita ko parang mata na lang ng isda, no?
So, yun, sana naman sa susunod, wag naman ganun, ano, Dr. Love and Mrs. Love, wag naman ganun, at para namang nakakadiri, baga, yung tira-tira na lang ang inyong pang ipapamigay, no? Okay lang sana kung, tira-tira yan kahapon pa pala yung isda, paano kung panis na yun, no? At hindi naman yata mukhang, ano na yan sila Biancy, kahit pa paano naman siguro makakabili na ng ulam, o kung kayo ay pwede naman makabili ng ulam na medyo masarap-sarap naman, at paglutuan ninyo, ibukod nyo na muna, bago ihatid ninyo. Wag naman yung kung kailan kayo nakatapos kumain, kung kailan inabot na yun ng kinabukasan, saka nyo iinitin at ibibigay doon kay Biancy. Abay, para namang pero pagkain po naman yun, no? Pero parang sa akin ay, ewan ko, basta, tayo po naman ay iba-iba ng ano, no? Kasi ako pag sa pagkain, itong pangitong ito, napaka-arte ko po sa pagkain. Kaya po ako'y payat. Kaya po hindi ako tumataba, dahil ako po ay napaka-arte sa pagkain. Pakainin mo na ako ng damo-damo. Sabi ko nga sa inyo, pakainin nyo na ako ng damo-damo, wag lang yung tira. Dahil hindi talaga ako kahit doon sa mga anak ko, siyempre yung mga anak ko kakain ng mga maliliit pa, may mga matitira. Hindi po talaga ako nakakain ng tira. Talagang kahit ako'y maglugaw na laang, o kung ano pa man, basta wag lang yung tira. Kasi iba yung pakiramdam ko pagdating doon sa tira. No? Hindi po tayo magkakaparehas ng hindi po tayo magkakaparehas ng pag-iisip o ng mindset, ano? Kasi pag kami dito, halimbawa may tira kaming pagkain, iyan po ay hindi nakakamay kasi may iba yung pansandok natin, iba yung panlagay natin sa plato, at least may matira man yan, alam kong malinis yan dahil hindi yan kinaukaw ng kutsara ng may kutsara. No? At pag may pagkain kaming natira sa plato, ay hindi na yan ibinabalik doon sa mga natira doon sa kasirola, hindi na yan ibinabalik. No? So, kaya medyo nagulat ako doon sa pagkain. No? So, yun lang ang aking concern doon about sa pagkain, maging maingat po naman tayo dahil pagkain po yan. No? So lang, maraming salamat and God bless sa inyo lahat. Bye-bye.